the resignation of Secretary Babe Singson. Magandang araw mga kabayan. Ito na nga po at pag-uusapan po natin. Hindi na nga po kinaya ni Rogelio Singson, Commissioner ng ICI, itong pressure at posibleng kasinungalingan, cover up at pagtatago ng mga ebidensya na gustong ipagawa sa ICI. Kaya napilitan na po itong mag-resign. Siyempre, kagaya ng inaasahan po natin, hindi niya naman pwedeng i-divulge ito, lalong hindi niya pwedeng sabihin kung ano ang tunay na dahilan. Kaya ang para sa kanya at ang para sa opisyal ng ICI announcement dahil naapektuhan daw yung kanyang katandaan at sinasabing hindi na daw po kailangan siya dahil abogado na daw po ang kanilang kailangan ngayon dahil nandito na po sila sa kalagitnaan ng pag-file ng kaso at matitinding investigation. Pero alam naman natin from the start mga kababayan na mula nang binuo itong ICI, ito po is cover up, paglilinis sa pangalan ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez at lalo na ngayon ay nabanggit po itong si Sandro Marcos na may pinakamalaking insertion at tinatawag ngayon na pork barrel king dahil po sa napakalaki ang kanyang allocable project mga kababayan. So, may insertion, may allocable project at kung ano-ano pa. Ako po, napakarami talaga. Kaya ang gobyerno natin ngayon ay pinamumunuan ng napakalaking sindikato. At ito po yung pressure na hindi nakakayanan ng dating miyembro ng kabinete ni Pinoy na si Rogelio Singson, mga kababayan natin. Isa yan sa ating pag-uusapan. Siyempre, mamaya pakinggan po natin yung mga interview, announcement, and then isama na rin po natin bakit ayaw ilabas o bakit ayaw ipa-livestream ni Representative Romulo ng Lone District ng Pasig yung pagtatanong sa kanya or pag-interrogate sa kanya patungkol sa issue ng corruption. Bakit ayaw niyo ipakita? Ibig sabihin may tinatago po ba sila? Ako po, mahirap po yung mga nasa gobyerno kapag sila po ay may mga tinatago. So dapat lahat ay nilalabas po nila, mga kababayan po natin. At kung kayo po ay bago lang sa ating channel na ito, paki-like and paki-subscribe naman po, mga kababayan natin. So, sige, puntahan na po natin sa In an interview with BNC's at the usapin ng resignation ni Rogelio Babe Singson, kung saan sinasabing hindi niya na po nakakayanan. And, syempre, sa totoo lang, mga kababayan po natin, napakahirap po ng kanyang trabaho. Siguro sa sahod, kahit siguro hindi naman ganun kalakihan dahil mapera naman yung mga yan at kung advocates lang for fighting corruption, kayang-kaya siguro nila tanggapin yung sahod na kahit medyo maliit. Pero alam nyo, itong pressure at mukhang magkakaroon ng script, walang kalayaan, di ba? Mukhang mahirap yun. Mahirap na trabaho yun, na wala kang kalayaan na gawin ng tama sapagkat ang pinapagawa sa iyo ay kung paano pagtakpan ang totoong mga involved mastermind sa korupsyon ng flood control. Yan ang nakikita ko na sa in time will come, babaliktad yan. Para said Singson told him that he has submitted his resignation letter, but it was not accepted. Singson also told him he's no longer satisfied with the way the ICI is handling the flood control probe. Babe Singson. Oh, okay. He told me that he has already tendered his resignation effective December because hindi niya nagugustuhan yung ICI. That's what he told me. He told me in front of a former congressman. We bumped into a restaurant in Rockwell. So, pati si Babe Singson does not warrant the ICI. So, totoo naman yan mga kababayan po natin. Paano kasi? Ulitin ko nga, ang hirap ng pinapagawa. At kung ang gusto nyong kasuhan, ang gusto nyong i-rekomenda na kakasuhan, ayaw naman pumayag ng iyong pinaka-boss na nag-create ng ICI na yan. So talagang walang mangyayari. At alam mo yung pressure na sinasabi ng taong bayan sa kanila na sila po ay bayaran, scripted, walang credibility at hindi naman talaga totoong independent itong ICI na ito. Masakit po yun. Lalong-lalo na kung siya po ay dedikado na talagang gusto niyang tumulong wakasan ang corruption sa ating bansa. Pero yung taong nag-invite or nag-hire sa kanya para magtrabaho dyan sa ICI, isa po sa tinuturo na mastermind sa corruption. So again, napakahirap po yung trabaho na yan, mga kababayan natin. And alam nyo,
Ngayon lang po ito in-announce, no, habang tayo gumagawa ng video ito. Pero kanina po umaga pa, sinabi na po ni dating Congressman Paras na talagang magre-resign itong si Singson. So, totoo nga yung naging resulta. In a text message to BNC, Singson said he is winding up his work, adding that the ICI now needs lawyers. Mga kabayan po natin, sabihin niya na hindi na kailangan yung lawyers. Siyempre, maghanap na lang siya ng lusot para medyo maganda yung kanyang exit, graceful exit, no? Para at least hindi naman siya gigipitin kung ano man ang kanyang nalalaman sa kanyang paglabas diyan sa ICI. O naniniwala ko na hindi lang dahil kailangan ng lawyer, medyo maedad na po siya, nahihirapan siya yung rason. Talagang may mas malalim na rason at siyempre yung involvement ng ilang kilalang personalidad ang nakikita ko mas malalim na rason kung bakit itong si Singson ay lalayas diyan sa ICI. Anyway, December 15 pa yung kanyang pag-alis. I would like to first announce the resignation of Secretary Ako po, mga kabayan po natin, pati yung ex-justice parang nagkakasakit na. Hindi nyo kaya yung stress. Kasi mahirap pagtrabaho na labag sa inyong kalooban eh. Babe Singson or Commissioner Singson effective December 15, December 15 pa. 2035, but could be extended to December 31. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body. Ngayon, yung araw, we will also recommend, the Commission will recommend, ang pagsampa ng mga kaso laban sa mga these following persons. Nako, may mga kakasuhan na namang bago. Malamang senador naman ito, mga babayan po natin. Malamang senador. Yung mga congressman, nako, 67 sabi ni Ping Lacson, pero mukhang nawala na naman. Former Senator Bong Revilla Jr., Nako, si Bong Revilla no. Bernard Ngo, Carlin Villa, Gerard Opolencia, Manny Bolusan, Nako. Ruel Umali, Para mga sap-sap naman ito, mga kabayan natin. Jim Ryan Altea, Carlin Yak Villa, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, and Carlo Aguilar. Ang posibleng mga kaso ay direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder and administrative sanctions, amongst others. We're also submitting new evidence in addition to our previous referrals, which may possibly lead to more charges for the following individuals. Sino pa? Alam mo na lahat. Former Secretary Manuel Bonoan, former USEC Ayan, kasuhan na si Bunuan. Pero si Bunuan nasaan? Ibang bansa na. Low Mayas na si Bunuan, boy. Catalina Cabral, former USEC Roberto Bernardo, former Congressman Saldico, Commissioner Henry Lipana, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, and JP Mendoza. Because of the gravity of the allegations, the Commission also recommends that the following individuals be referred to the Office of the Ombudsman for further investigative review and case build-up, with the understanding that any additional evidence obtained by this Commission will be transmitted immediately. Number 1, Senator Chis Escudero. Ala, si Escudero talaga, oh. Siyempre, si Escudero po yung number 1, no? Na nag-archive ng impeachment complaint ni Vice President Sara. So, asahan na natin yan. Number 2, Senator Nancy Binay. Ako'y Nancy Binay. Hindi ka kasi sumipsip kay Bongbong. Number 3, Senator Grace Po Llamanzares. Nako, Grace po. Number 4,
Senator Mark Villar. Talagang naman, oh. Ang hustisya ay stricto. Thank you po. Ang hustisya stricto. Thank you po. Ulol. Sabihin mo ka mo, ang hustisya ay kontrolado nyo. Kayo ang kumukontrol ng hustisya dyan, mga putang ina nyo. Diba? Hindi nyo kayang kasuhan ang mga malalaking isda. No? Yung mga senador, congressman yung napakaraming kontraktor eh. O bakit nauna na naman yung mga senador? Talagang target nyo po. And alam ko, no, kung sinong nasa likod nyo, Martin Romualdez and Bongbong Marcos. Sila yung nagkokontrol nito kay CI nito. Kaya, tama lang ang ginawa ni, Roberto or ni Mr. Singson. Tama lang po yung kanyang ginawang pag-alis dyan sa ICI. Bakit? Stress naman talaga yan. Wala namang mangyayari dyan. At lalo lang magagalit ng taong bayan sa kanila kasi nagpapagamit po sila sa gobyernong magnanakaw. At sabi ni Amy, adik. So, walang mangyayari. So tama lang, mag-resign ka na. And ako nakikita ko itong nagsasalita na ito. Susunod magre-resign ito. Hanggang wala na pong matira. Na sa ICI na yan. No? Yung mga ano na lang talaga, makakapalang muka na mga lilintian yung matitira dyan. So yung may prinsipyo, may paninindigan, so aalis at aalis yan. Kaya nasabi ko po sa inyo, kahit yung mga rally ng mga dilawan, no, marirealize nila na bakit tayo nakikipaglaban. Yung lumalabas, parang pinoprotektahan po natin yung mga magnanakaw. So, yan kaya nangyari kay Singson. Kung siya po siyang umalis. And, again, kaya na sinasabi ko po sa inyo, mga kabayan, nabanggit ko kanina, ito karugtong pa rin ito sa ICI, no? Bakit kailangang magkaroon ng executive session? I-live stream nga po eh. Yung purpose nga dyan is magkaroon ng transparency ang investigation na ginagawa po nitong ICI. Bakit si Representative Romulo ay nagtatago? Yun po yung problema. So, bakit kailangan mo magtago kung wala ka namang kailangang itago, mga kababayan? Mga kababayan, bago natin puntahan itong hinihiling na executive session ni Representative Romulo sa ICI, dito muna tayo sa sinasabi ko, Vice President Sara ay nakakuha ng 33.3% na tiwala ng taong bayan at kung siya po ang at kung magkakaroon na po ng eleksyon ngayon or sa 2028, siya po yung napupusuan ng ating mga kababayan. Kahit sa Luzon, na baluarte po ng mga Tagalog, or panalo po si Vice President Sara. Lalo na sa Visayas at Mindanao, nasulit talaga. Si Rapitol po na bida-bida, 13%, si Leni Robredo, abay 13%. So kahit magsama pa, Leni Robredo, Rapitol po, ayan, si Risa Hontiveros, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Martin Romualdez, Grace po, ayan, magsama-sama sila lahat. Hindi pa rin nila matatalo yung ating Vice Presidente. Alam nyo, may mga accusation pa yan sila. May mga black propaganda pa yan sila na binabato sa ating Vice Presidente. Pero nakita nyo naman. At yung mga sinasabi natin, hindi pa sigurado na 22.2% ay bubuto yan sa Duterte sapagkat nakita nila na fake yung mga allegation na binabato po sa ating Vice Presidente. At ang tunay na magnanakaw, tunay na mga mandarambong, bong, ay sila po, mga kababayan. Kaya malamang ang 22.2% ay Duterte yan. So ngayon, ayaw nilang magsalita, pero malinaw po. Tingnan mo, Risa Hontiveros, kawawa naman, 2%. Bam Aquino, Pangilinan, Romualdez, ipatunay lang po na talagang sinusuka po sila ng taong bayan. Kaya itigil nyo na. Tanggapin nyo na yung paninira nyo. Itigil nyo na kay BP Sara yung paninira nyo. Dahil wala po kayong panalo. Kaya sabi natin, magkaroon man ng resignation kay Bongbong Marcos, magkaroon man, mga kabayan, ng constitutional succession, panalo, kuha pa rin si BP Sara. O magdarating man ng 2020, panalo pa rin. Kasi po, nakikita ng taong bayan na marami talaga ang nag-aantay ng gobyerno na tumutulong sa mga Pilipino. Hindi puro pamilya lang po nila yung pinapayaman. Kagaya ng ginagawa ngayon ng mga Marcos. O, ambisyosa itong si Risa Hontiveros.
Magrarally po sila at ang kanyang mga alipores, ang sigaw is Duterte resign, impeach Sara daw. Kaya gusto nilang i-impeach si VP Sara, gusto nilang maibalik itong impeachment against kay Vice President Sara. Dahil alam talaga nila, kasi nagkakaroon din yan ng parang non-commission survey ba? Nagpapasurvey din yung mga yan. At tinitingnan nila kung kakayanin ba nila kung sakaling magkaroon ng eleksyon si Vice President Sara. At alam nila. Kaya ang paraan nila, sirain ng sirain, i-connect kay Vice President Sara ang issue po ng HEK. O, anong sinabi ni Kiko D. Aquino? Ang sinabi niya na ang corruption daw ay nagsimula nung panahon ni President Duterte. Pero wala po silang maibato na kahit anong corruption. 'Di ba? Anomalya, wala po. Ngayon sinasabing ipagpapatuloy daw ito ni VP Sara. Si VP Sara nga yung nagbulgar ng corruption o itong pagnanakaw ni Martin Romualdez at Saldico. Siya yung unang nagbulgar bago pa man nagsalita itong mga pinglawan. Na pinagtatawanan nila si VP Sara, sinasabing diversionary lang ito, paninira lang ito, o ngayon ginagamit po nila. Kasi si VP Sara, talagang mapagkatiwalaan mo, ang mga Duterte mapagkatiwalaan mo, kasi ang puso talaga nila, maka-Pilipino. At nakita mo kung paano sila makisama sa taong bayan. At tayo bilang tao, ramdam natin kung ang tao ba ay nagpapakatotoo o hindi. At yan ang nararamdaman ng mga Pilipino sa ating Vice President. Kaya kahit anong gawin nila, again, magsama-sama ang lahat na anti-Duterte. Hindi nila kayang tapatan ang 33.3% na boboto kay Vice President Sara plus 22. Putya. Ilan yan? 55.5%. Ang laki po. Ang dami po ng sumusuporta kay Vice President Sara. Yung iba silent lang, hindi makakapunta sa rally, hindi makadalo kasi nga takot sila, may negosyo. Yung iba may trabaho naman. Kung lahat yan ay sasama sa rally, edi tapos na. So, kaso takot ang iba at may trabaho. Okay, so ang gawin na lang nila Lini Robredo, Rapi Tulfo, Risa Hontiveros, Bamakino, and Kiko Pangilinan, pag-agahan nila yung paninira. Pag-agahan, pag-ikihan, lakasan nila yung paninira kay Vice President Sara para lalo lalakas pa yung ating Vice President. Kasi the more na sinisiraan po nila, the more na lumalakas. Siyempre sa pagka-Vice President naman, alam naman natin, Senator Bongo at Senator Marcolita o Senator Robin Padilla, kahit sino po sa tatlo na yan, ay pwede po na talagang manalo at walang katalo-talo yan. Lalo na po itong si Senator Bongo, walang katalo-talo kung sakaling gaganapin ang eleksyon agad-agad. Okay, so puntahan natin ito mga kababayan po natin, itong request po ng legal counsel ni Representative Romulo ng 1st District ng Pasig na humihingi ng executive session. And bago tayo magbigay ng komento, pakinggan muna natin ang kanilang mga palusot. Go. That we live stream this hearing or subsequently air it on a later date on television and other forms of mass media, including social media, in accordance with the ICI live streaming guidelines? I request that an executive session be conducted and that it not be released on social media or TV. What are your grounds for requesting for an executive session? Could I ask my lawyer to respond? For the record, what is the name of the good counsel and your position? Yes, good morning, Your Honors. Attorney Erica Migrinio, respectfully appearing as counsel for the good Congressman Roman Romulo. Your Honors, please, we would like to request for an executive session for today on the ground that the disclosure of the information that will be provided by the good Congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good Congressman's life and safety in danger, Your Honors. Considering the nature of today's session and inquiry, the live stream of these proceedings, Your Honors, could be misused by members of the public to malign the reputation of the good congressman and would create an environment that would not favor an impartial deliberation on the matter at hand, Your Honors. And
to prevent, Your Honors, the harm, potential harm to the reputation and life of the good congressman, Your Honors. Considering that once the session is live streamed, the good congressman would have no control over how the information will then be used by the public, Your Honors. And on these grounds, Your Honors, we would like to request for an executive session for today. Thank you, Your Honors. Do you consent to distribute copies of your sworn? So ito po mga kababayan po natin, ang sinasabi po ng legal counsel ni Representative Romulo ay para protektahan itong kanyang amo, protektahan ang kanyang sarili, lalong-lalo na po sa mga banta, mga kababayan, itong kay Representative Romulo. O tika lang mga kababayan po natin, bakit sila natatakot? Bakit tayo nila sabihin ng katotohanan? So, ibig sabihin lang yon, mayroon po silang pinoprotektahan. Kaya ang tanong, sino yung kanilang pinoprotektahan? Bakit sila natatakot na magsabi ng katotohanan diyan sa live stream ng ICI? Ito po yung ito po yung rason kung bakit nag-iingay po tayo sa social media na kung talagang transparent po itong ICI, wala po silang tinatago, kaya na sinasabi nila, independent sila, wala silang cover up. Dapat ilabas nila ang lahat po na impormasyon na kailangan malaman ng taong bayan. Siyempre, meron po kayong sikreto, okay, sikreto nyo. Pero hindi lahat. Di ba? May mga part lang siguro na magkaroon ng executive session. Pero bakit lahat ay gusto nilang mangyari executive session? Para protektahan daw po ang mambabatas at ang sinasabi baka magamit daw sa mali ang kanyang sasabing impormasyon. Magagamit sa mali kung mali ang iyong ilalabas. Pero kung tama ang iyong sasabihin, hindi magagamit sa tama yon. Dahil alam ng taong bayan kung ano ang ibig sabihin sa iyong mga sinasabi. So, ibig sabihin may mga malalaking tao siyang ikakanta. So, this time, mga kababayan, sa pag-request po nila ng executive session, parang inaamin ni Romulo na siya po talaga ay sangkot sa anomalya ng korupsyon na pilit nilang dinideny. In the first place po, ako medyo matagal na po tayo sa komentaris nitong mga politics at estilo ng mga ganitong klaseng executive session. Alam na po natin na kapag ikaw ay magre-request sa executive session, may papangalanan kang tao na nasa gobyerno. So bakit ka may papangalanan ng tao na nasa gobyerno o mataas ang posisyon kung wala kang kinalaman? So yung involvement mo, talagang nandyan. At bakit ka magre-request ng executive session? Bakit tayo may paalam sa taong bayan? Sino ba talaga ang tunay na korap? Sino yung iyong kasabwat? At yan po yung inantay natin. Kaya nga mayroong pong live stream, hindi po executive session. At dapat lahat na pwedeng isa-publiko niya. Hindi naman siguro lahat na impormasyon na pwedeng itanong sa kanya, ang sagot ay kailangang pribado. Kung pribado lang pala, executive session lang po yung palaging mangyayari dyan sa investigation sa ICI, di-tigil na nilang pagla-live stream. Kasi kagaya niyang pinagbigyan ng ICI. So, iisipin ng iba, abay, pwede naman pala. Bakit pa ako magsalita sa publiko at ako po ay huhusgahan? Kung pwede naman pala executive session, kagaya ng ginagawa ni Congressman Romulo. Diba? So, sabihin nila, executive session din kami. Kaya dapat, kung talagang wala silang tinatago, ilabas nila sa publiko. Siguro pwede naman sila magpalabas ng video or dokumento kung ano po yung katotohanan sa kanyang involvement sa anomalya ng corruption ito. Di ba naalala nyo mga kababayan, nung in-interview siya ng media, sabi niya hindi totoo yung sinasabi ng mga diskaya. O bakit ngayon magpa-request ka ng executive session? Huwag nyo na kaming lokohin. No? So ito, pinklawan din ito mga kababayan natin. Yung mga pinklawan nagsusuot ng puti para magsisimbolize na malinis po sila. Nako po. Yan po is symbolize na sila po ay mapagkunwari dahil hindi nila sinasabi ang katotohanan at fake hap-hap lang, hapkok po, no? Medyo lumalaban lang kanilang ginagawa sa pinaglalaban nating corruption, mga kabayan. Anyway, antayin natin kung ano po yung mga resulta. So far, hindi pa po kasama sa rekomendasyon para kasuhan itong si Representative Romulo ng 1st District ng Pasig. So, malaya pa po ito. Malaya pa. No?
And si Singson ay nag-resign na. Hindi na rin kinaya eh. So marami pa po tayong bibigyan ng komento mga kabayan po natin na nandito po sa ating screen. So okay, so hindi natin ito papalagpasin. Lalong-lalo na po yung suporta na pinahayag ni Vice President Sara para po kay Congressman Kiko Barsaga. At syempre, sabi nga ni VP Sara, karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo na ng mga lingkod bayan na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Kaya kung ang isang halal ng bayan tulad ni Congressman Kiko Barsaga ay maaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipino, wala namang kapangyarihan or oposisyon. Yan po yung sinasabi ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. And which is, I'm 101% ay pabor sa kanyang sinasabi. Na kung kayang patahimikin ang isang Congressman Kiko Barsaga, ipapano pa yung ordinaryong Pilipino, kagaya ng mga vloggers, kagaya ng commentator, na wala naman po sila sa posisyon at wala naman po silang resources, particularly pera, para lumaban sa mga kasong pinagpa-file sa kanila. Samantala ito ay nagsisiwalat lang, nagkokomento lang ng katotohanan sa mga isyong pagnanakaw sa gobyerno ngayon. So talagang makikita mo kung gaano katakot ang nakaupo sa pwesto at kung gaano po sila kadesperado na busalan, patahimikin ang sino mang nagsasalita, particularly against corruption. Tandaan natin mga kabayan, di ba? Si Congressman Kiko Barsaga ay mag-file ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. At yan po yung posibleng rason at isa po sa kinakatakutan nila na paano nangyari. Di ba? Sabi nila, King Koy mo, may saltek itong si Congressman Kiko Barsaga. O bakit? Ngayon, sobra silang takot. Bakit takot na takot ang mga lilintian na ito, mga iho di punggol? Kay Congressman Miao Miao, pusa lang kalaban nila. Sabi nila, kuting sila ng norte. Bakit takot sila sa pusa? Pusa nga lang, pero 1 milyon naman pala. Kadami. Talagang matatakot po sila. And, ayan, yan po yung kailangan nating president, yung may paninindigan at ipinaglalaban kung ano ang alam niya na tama. Sila anong pinaglalaban nila, mga kabayan natin. And kita nyo naman, no? Si VP Sara ay talagang hindi po nila kayang durugin. Ang sakim, ang madudurog, hindi po yung ating Vice Presidente sa kahit ano po na ginagawa nila mga propaganda. Kita nyo naman. Napakataas pa rin ang rating ng ating Vice President. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Claire Castro na atat na si VP Sara na umupo. Hindi po si VP Sara yung atat na maging presidente. Alam mo ba, Claire Castro, na Locaret, yung atat na maupo si VP Sara as president ay ang sambayan ng Pilipino. Hindi man siguro 100% of course. Mayroong mga makapalang muka, mayroong mga nagpapaipal, pero majority of Filipinos. At nakita natin sa resulta ng survey, si VP Sara po ang gusto nilang papalit kay Bongbong Marcos as soon as possible. Hindi si Lene, hindi si Tolpok, hindi si Risa Ontiveros, hindi si Tambay, hindi si Kiko, hindi si Bam, kundi si Vice President Sara ang gusto pong maupo ng sambayan ng Pilipino. And ako, alam ko mga kababayan natin, medyo manipulated pa yan. Yang resulta, medyo manipulated pa yan. Dahil alam naman nila, no, na talagang mataas masyado ang resulta ng botohan kung sila ay gagawa ng independent survey. Talagang mataas ang pupunta kay VP Sara. 2025 pa lang. So let's say 1 month to go or 27 days to go. Magja-January na po, 2026. Malapit na. At balita ko, magpapail na naman sila ng panibagong impeachment against sa ating Vice Presidente. O sige, tuloy nyo lang yan. No? Tuloy nyo lang yung impeachment nyo. Pero sa ngayon, mga kababayan po natin, napakahirap na nilang i-shortcut ang impeachment against kay VC Inday Sara. Kasi po nagpalabas nga ng announcement or rules ang Supreme Court kung paano sila, paano at ano po ang proseso ng impeachment sa isang impeachable officer. So talagang mahihirapan sila ngayon. Lalo na kung wala silang pundo, pera na ilalabas, walang buboto dyan. Kasi pera, ako nga, palagay ko lang, posibleng totoo, posibleng hindi. Kung may magsabi na totoo, di maganda.
Alagay ko nga lang, si Kiko Barsaga ay talagang ginamit ang pera ng bayan para ipatanggal siya. Yan ang nakikita ko. Actually, hindi pa naman siya totally tanggal eh. Suspend ng 60 days. Pero medyo mahaba na yan para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Anyway, ito lang po yung ating update ha. Maraming salamat po. At again, no, si ICI Commissioner Rogelio Bibbs Singson, dating secretary ng DPWH, ay hindi na po kinaya ang pressure sa gobyerno ni Marcos Jr. sa kasinungalingan, cover up na ginagawa. Kaya tuluyan na po itong dumistansya sa ICI at ang kanyang mga dahilan ay kunwari ay napakabilis niyang tumanda at sinasabing kailangan niya lang daw mag-relax at mga abogado na lang ang papalit sa kanya. Okay, thank you mga kabayan. God bless. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Salamat again. Salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta mga kabayan.